Today, we light the first candle of Advent, the candle of hope. Like the prophets of old, we stand on tiptoe, looking for the dawn of God's promise. We place our hope in the one who is coming, Emmanuel, God with us. We light this candle as a sign of our hope. Hope that God's promises are true. Hope that Christ's light will break into our darkness. Hope that the Savior is coming. Come, Lord Jesus, come. In the quiet of waiting and the longing of our hearts, we come. We come preparing room for the promised Messiah. The night may be long, but the new dawn draws near. We watch, we wait, we hope, for God is faithful. Come, Lord Jesus, come and make all things new. Nindugta atong kantahon ang hymno.
ahead, mag-ampot ano. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Napasalamat kami karon nga buntag sa higayon nga magatigom kami aron mo simba ug modayeg kanimo. Hinaot nga ang among mga kasing-kasing ug hunahuna maablihan sa imong pulong. Panalipdi kami ug puna kami sa imong gugma, kalinaw ug gahom. Ang among mga pag-ampo among itugyan diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Mangingkod ta. As we enter the season of waiting and hope, we are invited to examine our hearts before God. Too often we grow weary in the waiting, doubting the promises of Christ's coming. Let us bring before God all that burdens us, our fears, our failures, our impatience, and our lack of trust, that we may be renewed by His mercy. Let us come confessing our sins. As Jesus healed the afflicted and restored those who have died, He also forgives our sins and gives us new life. Friends and brothers, believe the good news of the gospel. In Jesus Christ, we are forgiven. Amen. Manindog ta itong himamato na itong isa-isa na ito.
ko, mahal ni Kristo, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ng tunay, na ikaw ako ay mahal niya. Praise God, ikaw at ako ay mahal niya. God loves us. Amen? And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, for the blessing of another day and the blessing of fellowship and worshiping God together. Malipayon usab kita karon uban kanato nagasimba si Paul Alabat. Malipay jud ko kita ni Paul kay active ni siya kayo sa CYF and a leader sa CYF conference wide. Welcome Paul and naapoy anak ni Regeline Villones na uban niya. Si Jill, ato pong welcome si Jill Villones. Dito. Welcome, Jill, and welcome everyone sa atong simba karon. Ang atong midweek prayer meeting liturgist, again, si Eugene Fernandez, Messenger, Barry Rami Mero, and our worship staff next Sunday, Elder of Worship, Elder Angelita Dacera, liturgist Naomi Raganas, choir, the Living Word Choir, first Sunday of December na next week. Deacon Daniel Rivero. Og ang ato usab nga financial weekly report na dinhi inyong mabasa. Salamat sa matidud-anon o mapadayonon natong balik-hatag sa atong Dios aron ang iyang mga buluhaton mapadayon o maprovidean. Praise God for that. Ang atong birthday celebrators, November 30 to December 6. December 1, Mark Anthony Hamil. December 2, Jay Rivero. December 3, Maureen Joy Anib. And December 5, Marieta Pakot Karampatan. Wedding anniversary celebrator, isa lang nakabutang diri, Mr. and Mrs. Alan Mady Flor Rivero. Happy birthday and happy wedding anniversary to you all. And God bless you. Ang atong outreach church sa Doña Rosario, karon sila nag-celebrate sa ilang Thanksgiving Sunday. And human sa atong breakfast, those who are willing to join with their Thanksgiving, welcome kamo sa Doña Rosario. Ang kinsay gusto maadto sa Doña Rosario. Agig pagduyog silang dakong pasalamat sa ato ang Dios. Salamat po dayon sa nakahatag in cash and in kind alang sa atong breakfast fellowship every Sunday. And the Board of Christian Education and Nurture, nakitay meeting, importanteng meeting, human sa atong pamahaw karon nga buntag. And unyang hapon, alas 2, atong pastoral call committee meeting also. Alas 2. And after breakfast, ang CEN. And ang CWA, padayon nga magpalista kang Catherine Ranin sa katong mo join sa CWA's semi-annual fellowship sa December 24. Oo. Dili December 25 but December 24. O malipayon usab kita og salamat kang Teacher Eden Talido. Last Sunday na sugdan nato ang atong Sunday school. Outside Sunday school kada alas 2 sa hapon dito sa Santis Bading Barangay Obrero.
Mga kabataan, 7 to 9 years old, excited sila nga mamati sa creation story o sa mga Bible stories. Ug salamat kaayo, Teacher Eden, sa imong gugma sa pagtudlo sa mga bata. Aron gagmay pa sila, naanay ilang relationship with God in Jesus. O ako pong pahibalo ang alumni sa Newman Bible Academy, please mo escort kita ni Eden. Kada alas 2 kani sa hapon kada Domingo. Og next Sunday usab, first Sunday of the month, ang ato usab nga Joyful Senior Citizen sa Obrero Covered Court. Padayon po atong pag-share dito sa words sa mga katigulangan, sa mga idaranang senior citizens. Salamat sa Ginoo ana nga iyang giabli nga mga lugar, mga barangay. Aron padayon palapnag ang iyang balaang pulong o ang mga katawhan, mga kabataan. Ang ilang relationship sa Ginoo may strengthen. Ug salamat anak kaayo mga teachers, volunteer teachers, and still sa gihapon padayon kita nanawagan og mga volunteer teachers sa CYF, sa SIAF o sa mga bata. Ato ka na nga dumdumon nga ang pag-alagad sa Ginoo. Agig pasalamat sa ato ang Dios. In return mo alagad kita kaniya. Sa other nga mga announcements, labi na sa atong concert, akong palihog tawag si Reverend Carmelito Mero. Thank you. Good morning. Mayong buntag. Malipayon ta nga maghatag og pahibalo nga ang atong ongoing pagpamaligya og mga tickets aduna nay proceeds nga nisulod sa atong panudlanan 37,000. Unya ni gasto pud tag mga 12 apil sa atong mga tarpaulins o kining atong mga flyers kay ato man ang ipanghatag-hatag sa kining mga crowded places, sa mga mall o sa mga gatherings sa mga pastor aron mas mainganyar pa ang katawhan atong punon ning FSUyo. Malipayon ta nga ang mga pastor sa Butuan naka-remit na sila og 5,000 gikan sa pagpamaligya og ticket. Ang atong partner church sa UCCP Kagniyog nangayo sila og 100 tickets sa tag 200, 500, another 100 kay mamaligya pud sila. Imagine ang atong igsoon nga simbahan maningkamot sila, mutabang sila, free ang ilang pagbolunteer nga apil sila sa mo present sa concert, mamaligya pagyud sila og ticket. So atong i-challenge ang atong mga kaigsonan nga atong buhaton ni ang atong mga membro sa atong panimalay, atong mga higala, atong mga parinti, atong hatagan og panahon sa pagpangampanya niini nga gimbuhaton. So adunay available nga ticket sa atong office kang Josie o napod sa atong chairman niini nga project si Cecil Bisuna. O pwede po mo dool sa among mga pastor o sa atong chairperson Lilibet Igpalina aron atong ma-disseminate ang atong mga tickets. Karong alas 2 sa hapon ang our Jesus Reigns nga celebration nationwide ni sa tanan mga evangelical churches o magtapok sa Buena Vista. Primero mag-assembly sa sports complex diri sa Libertad niya taud-taud mo padagan na padong dito o kini inyong alagad mo tambong po dito aron manghatag og mga flyers. Apil man po daan ko sa kanang activity anang Jesus Reigns nga activity. Makadumdum ko sa gingon ni Pastor Reverend Noel nga dito sa Cagayan de Oro City ang
mobilizer dito, initiator sa kanang gathering sa Jesus Reigns ang atong mga igsoon sa UCCP. So dinhipod sa ato nagsugod-sugod pa man ta pag tambong-tambong sa evangelical churches mo celebrate ta niini nga celebration kay pagpasdungog man ni sa atong Ginoong Hesukristo nga siya mianhi sa kalibutan ingon nga karon nga adlaw atong isaulog ang first Sunday of Advent padong sa Pasko. So this is the beginning of the Christian year, ang Advent. Kung ang kalendaryo sa natural nga panahon magsugod og Enero, kita ang atong kalendaryo magsugod sa Advent. So hinaot nga ang atong mga kaigsunan, atong suportahan kining atong evangelism pinaagi sa concert o fundraising nga makahimo ta og church ramp aron ang atong mga PWD o elderly nga mga membro masayon nila pag-access sa atong simbahan. Amen. Atong andamon ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa community prayer. Magampo ta. Mahigugmaon, maluluyon, og tugob sa gugma ug pailog nga Dios. Malaypayon kami sa among panagtigom sa panaghiusa. Nining panahon sa unang Domingo sa Adbento. Samtang ang kalibutan sa komersyo nagabibo, nagakalipay sa daghan nga mga dekorasyon, apan dili kami malimot o among Dios nga ikaw ang pinakaimportante sa among kasaulugan. Daghan kami og mga pressure nining panahon nga magkahinapos ang tuig ug samtang magasugod usab ang Christian calendar sa Adbento, adunay say among mga pagpangandam. Magapangandam kami sa nakalain-lain nga mga gimbuhaton ug tahas. Diha sa among paglaom nga ikaw nagasaad nga lawas nun ikaw nga mubalik human sa imong pagkayab. Og malipayon kami o among Dios diha sa among panagtigom matag Domingo dinhi sa imong balay alampuanan. Kay daw amo mang hikaplagan ikaw sa panagway sa among mga kaigsuonan. Og tabangi kami diha sa pagmaugdang, sa maparmalandungon sa daghang paagi, din ikaw nagapanalangin kanamo. Ang imong kalinaw magapahinumdom kanamo nga libing bililhon nga gasa, mao ang gasa sa relasyon. Nganha kanimo ikaw nga among tinubdan sa kinabuhi ug magbubuhat. Magakalipay kami sa pag-welcome sa among mga kaigsuonan nga gikan sa halayo nga mga dapit apan mupauli panahon sa Pasko aron sa ulugon ang kalipay sa imong pagpakatao niini nga selebrasyon. Amo sab gibayaw ang among mga espiritu sa paghinumdom sa among mga kaigsuonan nga nagauna na kanimo sa imong paraiso. Ilabi na karong adlaw nagasaulog kami sa National Heroes Day nga kaniadto Bonifacio Day
ug lakip sa among paghinumdom, among igsuon Brother Edwin Luzon, nga kanhi presidente sa UCM EDC ug labing aktibo sa Living Word Choir. Usa siya ka maayo nga modelo diha sa pagka Kristohanon, diin ang tanan niyang mga anak ug mga apo iya gayong gidala sa simbahan. Nagahinumdum usab kami sa among mga kaigsuonan nga nining panahon nahikawan sila sa ilang panimalay, mga importante nila nga mga kabuhian gumikan sa nagsunod-sunod nga mga ulan ug bagyo, linog ug sunog. Tabangi kami Ginoo nga diha sa among mga pagampo ubanan usab namo sa pagka manggihatagon. Lakip sa among pagampo o among Dios ang pagpangandam alang sa choral concert. Bisan kung nagakalipay kami nga ang UCCP Kagniog Choir, voluntaryo nga nagapartner ni ini nga gimbuhaton, malaumon ug masaligon kami nga ang binyo sa FSUU gym mapuno sa imong katawhan, nga malipayon, nga maminaw sa sugilanon sa imong pagpakatao sa kalibutan. Diin imong gitanyag ang kalinaw ug kadagaya. Salamat o among Dios nga ikaw usab nagapahinumdom kanamo sa among mga igsuon nga adunay mga kakulian sa mga panglawas. Ang uban kanila naa sa abanti nga pangidaron. Mga igsuon namo Ginoo nga naa sa mga tambalanan o sa lawak sa ilang mga panimalay o bisan pa nagalakaw-lakaw uban namo sa pagsimba apan adunay mga kakulian. Sila ni Georgian Arlan Umboy, Roland Miro, Felicidad Udango, Lourdes Basalo, Edna Arisa, John Mungado, Ruth Calo, Steve Parunda, Urbano Lagrama Jr., Richel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bisiro, o posible adunay wala namo mataligam-i, apanasayod kami Ginoo nga ang tanan nimong katawhan, imong nahibaluan, maulamay among tinguha nga amo silang ibayaw tanan diha sa pagampo aron o among Dios ang kainit sa pagkinabuhi, ang kalipay sa paglaom, maanaa kanila ug ang among mga kaigsuonan, among ikauban bisan sa pagampo o pagsimba nga nagalantaw sa live streaming, amo kining kalipay nga apil sila sa tanan sa mga pagampo o pagpanalangin tungod kay imo man kaming gihiusa, gipahinumduman, ingon nga evangelical ang tinubdan ini nga iglesia, magapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Uban sa among pagampo o among Dios, kadtong nagapangita sa mga oportunidad sa pagpanarbaho, mga igsuon, anak, mga hinigugma, membro sa panimalay ug mga kahigalaan nga atua ng empleo ng inabuhi gawas sa nasod o bisan ngadto sa mga kauluhan. Ikaw Ginoo magauban kanila, magahatag kanilag proteksyon, magahatag kanilag kalipay og niining among pagsaulog sa unang Domingo sa Adbento. Malipayon kami diha sa paglaom nga ang tanang mga panghitabo imong gihanay ug kaming imong katawhan gihatagan nimo sa gugma sa pagpakabana ug pagkamasalmuton
sa komunidad diin himo kami ipahimutan. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Ang paturkuranan sa atong mensahe ini nga kabuntagon makita sa Luke chapter 17 verses 11 to 19, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, and Luke chapter 6 verse 38. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." In 1 Thessalonians 5:18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." And in Luke chapter 6, verse 38, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be a measure to you. Herein the readings of the Scripture.
We will serve the Lord for the rest of our lives. We will serve the Lord for the rest of our days. Pagkanindot kaayong pulong para sa mga magtutuo nga moingon nga alagaran nato ang Dios sa tibuok nato kinabuhi. Thank you, choir, Newman Alumni Choir, for that wonderful song. Mayang buntag sa tanan. Giganahan ko last week nga ang nagwali batanon kay pwede siya magkanaog-kanaog diha ba? Ako untang buhaton. Nahadlok ko basig matumba na pud ko. Kanira bang matumba nga tigulang? Usahay tulo ka semana, 2 ka semana, usa maayo. Mulikay na lang ko palihog lang. Brothers and sisters in the Lord, it's getting more difficult to serve the Lord as we age, but we will serve Him as long as we can. We will serve the Lord as long as He allows us to say something, to stand, to walk. So let us take care of our health so that God can make use of us for a longer time.
dili ta magpataka sa atong lawas kay mubo ra ang atong pag-alagad nga ihatag sa Dios ang panahon kung atong dili nato atimanon ang atong panglawas. Brothers and sisters, we welcome you to the first Sunday of Advent of 2025. Bisan og nahuman na ang Thanksgiving, kining bag-ong season of Advent, paghulat, pagpaabot sa pagkatawo o pagbalik sa atong Ginoong Hesus o sa gihapon kapanahon sa pagpasalamat kay naa gihapoy higayon. So nadunggan ako ganina nga this is a season of hope. The first candle that we light is a candle of hope. It's a hope, paglaom nga niabot na ang Mesiyas o naghatag na sa maayong balita sa pagkaluwasan o niya ang simbahan nga gihatagan sa katungod o sa kahigayon nga muwali sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Bisan karon, bisan sa kadaghan sa atong mga sayop o mga igsuon, maingon ko nga dili lang kita ang nasayop, mas dagko pa ang sayop ni atong una nga mga kasimbahanan, no? Nga giusan nila ang simbahan ug ang mga hari ug daghan kaayo nga mga violations, pagpanglapas sa balaod sa Dios ang nahitabo kay maingon sila nga mauni ang tingog sa Ginoo unya patyon nila ang dili mo tuo o patyon nila ang mga babae nga isog kay kanang pagkaisog daw sa babae iya na sa demonyo. So daghan kaayong kasaypanan sa atong iglesia ug sa di ta matingala nga ingon ani ang atong kahimtang karon kay bisan nga ni sa Amerika dako kayong ilang problema magapadayon paghihapon ba ang demokrasya dito sa Amerika kana ang nagnasod nga naghatag kanato sa evangelism o congregationalism kana nga nasod karon natunga na divided gayud o kinahanglan nila mo decide kung democratic pa ba sila o musugot sila sa authoritarian government ni Trump. So mga igsuon, ang atong pasalamat nga naagyapoy paglaom karon. Okay? So nagpaabot gihapon kita sa Christmas as a season of hope nga bisan o nahatag na ang mayong balita ni Jesus, kinahanglan labason nato kini nga mensahe sa atong kasing-kasing. Kay dili baya malalim, usahay kung tigulang na ka, mayingon dayon ka nga, nakanungog naman ko ni anak nga kanta. Sa gamay pa ko, nagkanta-kanta naman minang Merry Christmas. Wa man gihapon na usab. Wa man gihapon mausab lagi ang katilingban. So naay tendency nato nga i-blame pangani nato ang gospel sa atong mga kaluyahon. So this is a time to remember that the Messiah was born according to the prophecy of Isaiah chapter 7 verse 14. Si propeta nga Isaiah gatusan ka tuig nagtag-an, nagprophesy that there will be a virgin will conceive and give birth to a boy and he will name the boy Emmanuel. Emmanuel. Diha gikan ang akong ngalan by the way, Noel, Emmanuel. Dili ako ang Diyos pero Emmanuel means God with us. So, kung mulitok kita sa mga pulong sa Diyos, niya ang Diyos uban ka nato. So, mga igsoon, katingalahan gayod ang gugma sa Diyos o kinahanglan nga dili mawala ang paglaom nato tungod kay bisan unsa nga klase nga problema atong atubangon naa gihapon ang Ginoo uban kanato.
Kung atong hunaon ang atong kinabuhi sa simbahan, daghan kayong milagro, daghan mga katingalahan ang nahitabo karon dinhi sa atong simbahan. No? Earlier this year, dunay atong igsuon nga retired na nga professor sa Siliman sa una, nga membro gyud dinhi ang iyang nanay ug tatay membro niini nga simbahan. Dinhi siya nagdako ug nahimo siyang professor sa Siliman ug nahimo siyang tenor. I am referring to Manolito Saldivar. Og si Manuling nag-retire na, nibalik na dinhi ug niingon niya siya nga daghan mang problema ang atong simbahan, daghan kinahanglan buhaton. Mo-volunteer ko. Mo-volunteer ko nga moawit aron doon natay concert, makakuha tag kwarta nga wata og gate prices, mahimo nato ang atong mga plano nga maghimo og kining sloping ramp dinhi aron ang mga tigulang pres namo dili na mahagbong sa hagdan. Kanang diretso lang ba nga gradual lang ingon ana nga dinhi mosulod, di na kamo agi og mga hagdanan diha. Kuyaw para sa mga tigulang. So nag-ingon siya nga muawit ko. Sige. Pwede pa man ang akong tingog bisan og medyo guwang-guwang na mas matanon kaay siya sa ako pero nga kanta ko. Oh. Diyon ko nga, uy, milagro ni kay ilado man ni si Manuling dito Siliman, maayo man gyud mo kanta. Unya karon ni uli dinhi mo kanta siya para nato. So mao to nga naghimo og plano for a concert, no? So nagsugod ta na aniningon nga basig scam ni siya, scam. Nga nung mas scam man ni nga nakailam man ko ni Manuling, dili man na siya scammer, dili man na siya magpadato sa iyang kaugalingon. No? So, akong giingnan ang council nga, receive the gifts of God. Gihatagan si Manuling og maayong tingog, gihatagan siya og kasing-kasing ang gusto mo tabang, ayaw pugi ang Ginoo. Kay siya ang naghatag ni ana. So, finally we did receive his proposal, we made a plan, we received, and we started training of our choirs. Praise the Lord. Praise the Lord nga nai-interest ang mga tao, tungod kay nai-interest sila nga ipadayag ang Messiah story, birth of Jesus Christ. Daghang nang hatag og support, mga igsuon. Katingalahan yun. 2 weeks ago, gipaadto mi dito sa Kagniog. Wala man ta mag-invite sa ilang nga mo appeal diri sa atong choir, pero dito nag-andam na dayon sila. Pag abot na mo dito, mao niya among awiton. Nanindot ra ba kayo ilang pagkanta? Mga professionals manggod ng Kagniog. Dati na sila City Church sa Surigao. Unya gi hasol-hasol sa konferensya. Unya ni bulag sila, naghimo sila simbahan nga gamay nga puno kaayo og mga professionals, doctors, teachers, mga engineers, mga sa padiha and then nagkanta sila, palakpak taon may naman dito si igsuon nga Beth Igpalina, palakpak taon may nga dindot niya pag humansa ko paniud to may problema lang kay daghang litson. Problema kaayo na para sa tigulang. So anyway, wala ko manghilabot, kanto lang mga isda. So di lipay-lipay na may niya, nagkanta sila niya, palakpak may niya, humanaan na, nadasing may pag-ingon nga, ay salamat na amo. Nganong, sa ako lang huna-huna, nganong nag-volunteer man mo, anta mang-invite sa ila, nag-volunteer man sila. Mga igsuon. Nganong nag-volunteer man sila. Niabot sa ila ang atong plano. O ngayon, tabangan nato ang Butuan City. Kay tinuod ang pastor pag abot namo dito, kailaman ko, mao man ang pastor nga
pirma sa akong permit nga mo eskwela sa Divinity School. Membro man ko sa Agusan, din himang ko. So nangayo kong permission sa iya, conference minister siya ni adto. Gipirmahan niya nga gitugutan sa conference nga mag-eskwela ko sa Siliman pagka Master of Divinity. Ug siya ang nag-invite. So nagtuog yun ko kay amigo man ni nga, uy, tabangan na to ang butuan in taon. Kay hayahay baya ang ilang ang ilang simbahan. Naaman sa bakilid nga lugar ang ilang simbahan. Pero di yun ka maglisod og lakaw kay naay ramp paingon ana, primero paingon ana, nya muliko paingon na pud diri, liko na pud paingon dito. Maglakaw la ka dili steps ba. Dili pares diri nga steps kayo mahagbong ta. Masayop lang ani kag step gamay. Tumba na ka. Pasensya na mo kay tigulang inyong pastor. So dito naghuna mi nga maghimo tag ramp. Maghimo tag ramp parehas adto nga kanang gradual lang ba, musaka lang ka gradual. So nagmunta na mi unsa may inyong hangyoon sa amo nga kuana, pwede mi mo offer ninyo og balay, pagkaon, kami ang mo kuan. Dili. No. We will help you. What do you need? Giingnan ba lang ko? What do you need? Kanindot na sa ilang awit. Unya sila pag yun ang ingon nga, unsa may inyong kinahanglan? Kami bahala sa among pliti. Kami ang bahala sa pagkaon, sa among accommodations. Ayaw na mo og baguod. Murag naghuna-huna ko, nahibaw-an gyud nila ang kahimtang sa butuan da. Kay magtabang mong gyud sila. Tigulang man siguro tanan ning naas butuan kay mutabang man sila mga profesional. So gawas nga sila na mo gasto sa ilang pag-anhi o pagbalik dito, naaman sila yung mga kutsi. Mo nang naghimo ta og permit sa City Hall nga magparking diha sa Urios. Nga at least na ay kaparkingan nila pag human sa concert sibat na dayon sila. Gawas ni ana, naingon sila mo palit pag yun may og ticket ninyo. Mo palit mi tag 200 nga ticket kay kami ang mo bayad. Liman ka ni ana. Nahalin na ang 100 ka ticket. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So mga igsuon, ayaw kong ingna nga trabaho sa butuan ang nag-invite sa kang niyog. Sa Espiritu sa Diyos, nakita nila ang panginahanglan sa usa ka simbahan ug ningon sila mutabang mi. Mutabang mi. That's the Holy Spirit, mga igsuon. It is the Holy Spirit that gives us hope. It's the Holy Spirit that connects people. Kaya nakailaman sila sa evangelical nga atong mensahe, madunggan man nila sa kuan sa atong podcast, sa atong broadcast sa Facebook o sa YouTube, ganahan sila mutabang. Dili sila ni anhi aron ipanghiya panghambog nga maayo sila mo kanta. Kay bisan ako naman ko'y kritik sa ila pod na mayabag sa inyo tingali. Pag-ingala na ba? Pero ni volunteer yun sila. Mga igsoon. So that's a miracle. And we have been receiving miracles from the beginning. Please recognize that the Holy Spirit is alive in your hearts, and every good thing that you do, every caring attitude, every love that you offer is the work of the Holy Spirit. Kung dili mo magmasuk-anon, masuko dayon mo, kay lock out mo diri, nagpakita mo og gugma, Holy Spirit will help you. Ngayon sila nga, pagka mainantuson ninyo, pagka mapaubsanon ninyo, tabangan mo, kay kami usab nga upuda mong kahimtang, ipahawa mi dito sa dako nga simbahan.
O mga igsuon. So, wala man ta magplano ni ini, pero karon katapusan sa mga bulan ni ini nga tuig, naa ang mga kabataan, naa ang choir, naa ang kagniyog, naa si Manuling, nag-andam na. O natingala ko gahapon, nakadawat, napadala na ako ang akong promise nga 50 ka tawo nga padadaan og solicitation. Gahapon nagsunod-sunod og abot. Tagay ko og laing bangko kay walay bangko diri sa Amerika nga Metrobank. So gitagaan ako og lain nga bank account number og ipadala niya ang iyang donation. Ang akong mama, tigulang na tawo, 99 years old na, pagkabasa niya nga mag-concert ni kay teacher of music man siya, muhatag og 2,000. Ayaw na, kay wala naman kay makaon diha sa Bohol. Muhatag pagyud kag 2,000. Muhatag yun ko. Ayaw ing nga dili nimo ni dawaton. Dawata kini. Giingnan ko sa akong mama. Pastor ba akong mama? Nya, siyempre akong gidawat. Pagkahuman ang akong igsoon, yun nga, maghatag mig $100. Karong Lunes, makuha na ninyo sa Western Union. Mo na igsoon. Wala man ta magkampanya. Ato raman silang gisulatan na ay Christmas concert, higayon para mag-usa ang mga tao sa simbahan, magsangyaw sa maayong balita ni Jesus. Mutabang. Gano kahang mutabang? Nangutana mo? Nangutana ba mo? Nganong mutabang man sila? Ang Holy Spirit. Ang Espiritu Santo galihok. Iniglihok sa Holy Spirit. Kita usab, maulaw dili mo lihok. Maulaw man yani ko sa akong nanay nga tigulang 99 years old na. Magpatutoy gyapon sa ako. Marabag katong paghatag niya og 2,000. Higutom ka na itutoy mo gatas, marag ingon na ako hinumduman ba. Maulaw ko, pero gidawat na ako. Ako nang giinkas gabi gahapon. Ihatag na nako kang Josie unya. So mga igsoon, a thankful heart is a sign of the Spirit of God. Kung dili ka kabalo mo thank you, mo pasalamat sa Ginoo, di pud ka kalihok. There are 4 reasons why it's necessary to give thanks. First of all, God wants us to give thanks. God is love, manggod. Ug wala ta kinsa may gihigugmaon sa Dios. God is a relationship. He wants a relationship with us. If we do not give thanks to Him for His good actions, then how can He be encouraged to give? Mauna nga ang atong Bible verse is, give and it shall be given unto you. The equal measure of what you give will be given back to you. Kung mo pasalamat ka sa Diyos, ang Diyos mo pasalamat sa imo. And that's what's happened. What's happening karon. Nag-request me nga bisan og wala may kwarta, hatag lang tag 50 pesos kay ngano man. Tungod kay nangayo na mislaing nasod. Unya kita man ang mo concert, ang rampa sa ato man. Panghatag mo og bisag 50 pesos karon last month o karon nga month 100 pesos kung maura na makaya, pero hatag mo, no? Give and it will be given unto you, a double measure, ingon sa Luke nga gibasa ni Juan ganina. So the reasons why we should give thanks is one, because God wants it. God is relational. He wants a family. Gusto ang Diyos og pamilya nga mahigugma kaniya. So, i-deny ninyo ang Ginoo nga
kada breath, kada ginhawa ninyo, gihatag sa Dios. Dili mong magpasalamat? Yet give thanks. Amen? When you give thanks, you don't only give money, you give time, talent, and treasure. Wala kay kwarta, pero na kay oras. Ihatag ang oras. Daghan kayong buluhaton diri. Karon nga ni, naghuna-huna ko, daghan man ang muabutay nga kwarta tingali. Dili lang gikan sa akong mga parinti o mga kaila, sa uban. Ang Butuan Evangelical Church nga mga Ministers Association muhatag. Ang Kagniyog muhatag og 100 tickets at 200 pesos each. Ang mga kaila nato muhatag. Mga classmates namo muhatag. Nanghatag na. Karon usara ang atong cashier ba nang tawag ni ana nga mo receive. Maglisod siya og hatag og resita sa tanan nga nang hatag. Kinahanglan mo hire tag lain nga dugang nga kanang cashier or kanang mo handle sa kwarta kay daghan na baya no? Daghan ba yung trabaho si Josie? Ayaw mong ingon nga walay kwarta. Kung mapasalamaton mo, naagyo'y kwarta mo abot. The first thing is God wants it. Secondly, everything that we have was given to us by God. Ikaw ba ang naghatag sa imong kaugalingon nga kinabuhi? Ikaw ba? Oo, nagtrabaho mo, pero asagikan ang inyong kusog. Asagikan ang inyong huna-huna, ang inyong skill. Sa inyo lang, kaugalingon? Hinatag na sa Diyos. So, give thanks. Thirdly, what is the other reason? There are 4 reasons. One is God wants it. Second, God owns everything. Thirdly, lack of thanksgiving keeps us from advancing. Kung dili ka magpasalamat, dili ka katikad, di ka move forward. Kay abi nimo, entitled ka ni ana. Dili ra ba ka entitled kay wala ka mo tuo sa Ginoo. Pero nituo ka kang Ginoo, entitled ka ni ana. So you are entitled. And when you give to God, God gives you back an equal measure of blessing. When you receive that blessing, and if you deny the power of God in that thanksgiving, you cannot move forward. Maingon lang ka, uy, kaswerte ba na ako, uy? Swerte yun ko nga tao. Guwapo tingali ko, guwapa tingali ko, banggi alamon siguro ko, nga nang nakadawat ko og tabang. Dili ang Ginoo ang pasalamatan, ang kaugalingon ang pasalamatan. So give thanks so that you can move forward and receive more blessings by giving more thanks to God. The more you give thanks to God, the more blessings you receive. And finally, number 4 is maglisod na kung basa mga igsuon. Pangita na mo og laing pastor ha. Number 4, giving thanks changes your perspective. Kung mapasalamaton ka, mabag-o ang imong focus. Kung mapasalamaton ka, di ka magpasalamat sa imong kaugalingon. Kaya nahibalo man ka nga ang tanan ni ang imuha, iya na sa Dios. So, when you thank God, you have a changed perspective. You are at peace with God. You give credit where credit is due. God is the one who has the credit. Mga igsuon, di lang na ako ni tason kay ako maning ibutang sa akong Facebook, basahan na lang dito kay maglisod pag basa finally sa last
verse din hiniingon. In conclusion, niingon, "Come, let us sing for joy unto the Lord." Dali, mag-awit ta, alang sa kalipay sa Ginoo. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Sa atong luluwas, musinggit ta ug pasalamat. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and with song. Tagaan nato siya og himaya pinaagi sa pag-awit. Ayuha pag-awit pod. No? Ayuha i-perfect yun ng mga nota, kanang timing, kanang diction. Kinahanglan maayo pod ang diction. So, give your best to the Master. Give of your best to the Master. Ana, no? And, ang sa pa, for the Lord is great, is a great God, and the great King above all gods. Let us bring in our thanksgiving this Advent season. We have a lot to do. Beginning tomorrow, December na, just 20 days, there are still things to be done. We need somebody to help Josie write down receipts. Kaya nagsige nag-abot ang mga donations, usara kabuok ang atong receipt. Siya ra ang maghatag og receipt. Naulaw ba yata nga kadawat niya walay resibo? So, you see, we need something more. When God gives us something, God will provide us also with the solution to that. So may God bless us all. May God give us a thankful heart, because a thankful heart is a sign that we have a good relationship with God, who has saved us from our sins, who has convicted us of our sins and convinced us. It is shameful to live this life without recognizing the giver of life, the love, the share, the relationship that He wants from us. A perfect relationship of love. You can learn that. Tigulang ng uban, pero naayon yung mga anak, tudluin na sila. Ipa-attend na sila Sunday school, sa Bible study. O ako panawagan, ang siyaf, wala gihapoy Bible study. Ngano kaha? Ako mo volunteer man ko kada Domingo, Sabado, volunteer ko magtudlo sa siyaf. Ambot ngano nga dili sila magpatudlo. Sorry or dili na mao ang akong pasabot. Ang akong pasabot is CYF na ana, UCMCWA na ana, siyaf wala. Sila ra ba ang musunod nga leaders? So mga igsuon, there's a lot of work to be done. We have to give thanks to the Lord so that we will give Him joy, because we acknowledge that He is the source of everything that we have, because it changes our perspective and it enables us to move forward. The more thanksgiving in your heart, the more paspas imong lakaw, kay you have properly acknowledged your blessings. God bless us all. Amen. As we begin the season of hope, let our giving reflect our trust in God's vision of the world. With joyful expectation, we offer our gifts so that others may know the hope we have in Christ.
down, I know my soul's weary. When troubles come, my heart burden be. Then I am still and naked in His silence. And then you come and sit so while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up so more than I can be. Mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up so more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up so more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. Raise me up so more than I can be. You raise me up so more than I can be. Magampot ha? Lord, your word makes clear and every good and perfect gift came from you. And you are the giver of all good things. We ask that you accept this gift and use them to your glory. May this gift bring comfort to the sick, rest to the weary, shelter to the homeless, and hope to the hopeless.
just as you multiplied the offering of the peace and the loaves that were freely given for others. We pray that you would multiply this, our offering to you, and accomplish with them more than we could ask or imagine. We ask all this powerful name of Jesus. Amen. My hope, O Christ of great compassion, to fill the words which through my heart console. Oh, save me from my sinful words and actions, and let me feel your love within my soul. You are my hope, O gift from God in heaven, but for my life you would bestow on me. More than the fullness of your Holy Spirit, that brings me into a world in pain. You are my hope, O faithful guide and leader, the wayward souls you into ways of peace. You hold me firmly as I daily walk in, and give me the paths of righteousness. You are my hope, Almighty God, triumphant. In life or death, in sickness, you are there, sustaining me with strength and courage daily. You are my God for all eternity. Let us pray. We give thanks to you, dear God, for you are faithful and loving and joyous and peaceful and a giver of grace that we do not deserve. Lord, we give thanks for all the times that you have given blessings to us, even though we did not recognize you as the source of all these good things. Help us, O Lord, to recognize that every good and perfect gift is from you, Lord, and we are just responding to your goodness. May we build up a relationship of sincere love between you and us, between the family members and you, between the church and you, and between the community of faith and you. Help us, O Lord, to be instruments in convicting people of their sins and accepting salvation through Jesus Christ our Lord. And now, may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and give you peace. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Maayong buntag sa tanan.